Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 10, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang ginagawang paglilikas sa mga residenteng apektado ng habagat. Pinaghahandaan din ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga ground commanders para sa search, rescue at retrieval operations. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, nagtaas ba ng alert level ang PNP dahil sa habagat? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bagamat hindi nagtaas ng alerto ang pambansang pulisya, ibig sabihin nasa normal alert status pa rin sila, ay inalerto naman ni Chief PNP ang mga pulis doon sa mga rehiyon na higit na apektado nitong southwest monsoon o itong hanging habagat. Ito'y para mas mapag-igting pa ang pagsasagawa ng preemptive evacuation o maagang paglilikas sa mga komunidad sa madaling bahain at magkaroon ng pagbuho ng lupa. Inuutos din Ella ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga lokal na unit ng pulisya na manatiling handa para sa posibleng search, rescue at retrieval at evacuation operation. Maging ang paglilinis o clearing operation sa mga kalsada na nabarahan ng mga tumumbang puno. Ganon din ang pakikipag-ugnayan sa mga local government units o LGU at iba pang ahensyang tumutugon sa mga kalamidad. Naka-activate na rin ang subcommittee o natural disaster sa ilalim ng PNP Directorate for Police Community Relations upang subaybayan ang sitwasyon sa pamamagitan naman ng PNP Command Center. Ella, nasa 800 tauhan ng Philippine National Police ang nakabantay sa mga evacuation center at meron ding mga tauhan ng Women's, Children and Protection Center na nagbabantay sa mga bata at sa mga kababaihan. Nasa mahigit naman sa 10,000 pulis ang naka-standby pa na maaaring i-deploy ng pambansang pulisya kung kinakailangan at lalala ang sitwasyon. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, bagyong Maymay at ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang mga nasawi, nawawala at sugataang mga individual. Para sa detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, ilan na yung apektadong individual ayon sa datos ng NDRRMC? Aga umabot na sa 752,000 individuals yung apektado dito sa pinagsamang epektong dala ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos na inilabas kaninang umaga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Umakyat sa 8 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay at Southwest Monsoon o habagat. Batay ito sa latest data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw, August 10, alas 6 ng umaga. 3 sa mga ito ay naiulat sa Rizal, 3 rin sa Batangas at 2 naman sa Benguet. Nasawi ang mga ito dahil sa insidente ng natumbang puno, landslide, pagkalunod at pagkakakuryente. Gayunman ayon sa Office of Civil Defense, for validation pa ang mga numerong ito. May 9 na ring naiulat na sugatan o injured sa Benguet, Rizal at Cavite, habang may 1 namang nawawala sa Batangas. Ayon pa sa NDRRMC, mahigit 223,000 na pamilya o 752,000 individuals ang apektado mula sa Regions 1, 2, 3, 5, 6, 9, Cordillera Administrative Region, Mimaropa at Calabarzon, habang nasa 34,400 individuals mula sa 10,000 pamilya ang nananatili sa 412 evacuation centers sa bansa. Umabot na rin sa 1.12 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 3.53 million pesos naman sa agrikultura. Aba,
Agahagang patuloy nga yung pagtaas ng mga bilang nitong mga apektadong individual, maging mga pamilya at yung mga pinsalang dulot sa infrastructure and agriculture. Nakaantabay yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayan nating naapektuhan nitong pinagsamang ang bagyong Luis, bagyong Maymay at Habagat. So, ayan muna update. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Tumutulong ang Philippine National Police sa ginagawang clearing operations ng mga lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng epekto ng bagyong Maymay at ng patuloy na epekto ng Habagat. Katuwang sila sa pag-aalis ng mga bumagsak na puno, mga sanga, mga debris at iba pang obstruction sa mga pangunahing lansangan. Libo-libong residente na ang inilika sa Bagong Silangan, Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, kailan pa nagsimulang magsidatingan ang mga pamilyang apektado dyan sa Bagong Silangan? Aga, ayon sa mga nakausap nating nagbabantay dito sa new evacuation center sa Bagong Silangan, Quezon City, simula pa lamang ng Sabado ng tanghali ay nagsisipuntahan na dito yung mga apektadong residente. Partikular na yung mga nakatira malapit sa ilog kung saan umapaw na daw yung ilog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganap na 11:23 ngayong araw ng tanghali, August 10, umabot na sa 2,382 na mga individual o katumbas ng 679 na mga pamilya ang inilikas sa buong Bagong Silangan, Quezon City. 1,699 sa mga individual na dyan naririto sa new evacuation center sa Jeronimo Street sa Bagong Silangan, Quezon City, kung saan simula pa lamang noong Sabadong tanghali, August 8, ay nagsimula ng magsidatingan ang mga pamilya, lalo na doon sa mga area na mabababa ang lugar. Gaya ni Nanay Elena na taon-taon ang laman ng evacuation center dahil nakatira ang kanilang pamilya sa Tagupay Extension sa Bagong Silangan na madalas nalulubog sa baha dahil sa mababa nitong lokasyon, kasabay pa nakatabi ito ng ilog. Mahirap kasi biglaan ng tubig doon. Kailan pa po kayo lumigas dito? 3 araw na. 3 araw, so nung Sabado pa ba? Oo. Nung Sabado po, ano pong sitwasyon? Ba't po kayo napalikas bigla? Kasi malakas ang pagdating ng tubig eh. Malalim na ilog. Gano'n po kalalim? Yung pinaka-pader, puno na siya. Kung sa tangkad po ng tao, nasaan na? Sa tingin mo? Hanggang leeg. Ayon sa ilang mga residente, may mga rescuer na tumulong sa kanila para lumikas at pansamantalang manatili sa evacuation site. Sa tala ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, nangunguna ang Barangay Bagong Silangan Evacuation Center sa may pinakamaraming evacuees. Pumapangalawa naman ang Barangay Gulod at pangatlo ang Barangay Rojas dito sa Quezon City. Sa lugar kung nasaan tayo ngayon sa Bagong Silangan, 5 palapag itong gusali ng evacuation center ang pupwedeng puntahan ng mga residente. Sa ground floor ay ina-accommodate yung mga bagong dating. Nandito yung information area at mayroon ding pet holding area kung saan pwedeng iwanan yung mga alagang hayop na mga nag-evacuate na mga residente. Sa second floor naman, doon makikita ang mga clinic o pwede doon magpa-check up ang mga community doctors, lalo na doon sa mga umiinda ng ubo, sipon, leptospirosis at iba pang sakit. Ang ilang palapag naman ay lulan ang mga pamilya para kanilang matulugan kung saan kanya-kanyang partition o tent ang ibinigay para mapanatili ang kanilang privacy. Meron din lugar para sa mga bata o child-friendly spaces habang libre naman ang mga pagkain o hot meals mula almusal, tanghalian at hapunan. Aga, ayon sa ilang mga residenteng ating nakausap, sanay na sila sa ganitong sistema dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City dahil taon-taon naman na nila ay ganito ang sitwasyon na tumataas ang tubig lalo na doon sa mga nakatira sa malapit sa ilog o creek. Kaya ang isa sa mga
government unit ay magtayo na ng permanent evacuation centers dito sa kanilang lugar. Tulad na nitong evacuation center sa Geronimo Street upang pag dumadating yung mga ganitong panahon na tuloy-tuloy ang pagulan, may mga bagyo ay may agad na mapupuntahan yung mga residente. Yan muna ang update. Balik kayo dyan. At Maraming salamat, Evan Alvarez. Suspendido ngayong araw, August 10, ang operasyon ng Commonwealth Satellite Office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bunsod ito ng nararanasang patuloy na mga pag-ulan na dala ng habagat. Inaabisuhan ang mga may nakaschedule na transaksyon ngayong araw na bumalik na lang sa ibang araw para iproseso ang kanilang mga aplikasyon sa paghihingi ng ayuda. Nagpatupad ng work from home setup ang Senado at Kamara ngayong Lunes, August 10 dahil sa malakas na mga pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ipinagpaliban naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at plenary session ng Senado sa August 11, habang inilipat din sa Martes ang sesyon ng Kamara. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang pag-ulan sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. 100% gumagana lahat ng pumping station sa Valenzuela City. Bukod sa pumping stations, nag-deploy din ang lungsod ng portable water pumps sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang pumping support. Isa ang Valenzuela sa mga syudad sa Metro Manila na madalas bahain tuwing malakas ang ulan. Planong tutukan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga substandard at palpak na public works. Ito'y matapos ihayag ni Senator Erwin Tulfo na ipauubaya na nila sa Office of the Ombudsman ang lahat ng kanilang mga investigasyon na may kinalaman sa flood control scandal. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad. Ilan lang ang mga ito sa planong imbestigahan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Ayon sa chairperson ng komite, kasunod ng mga issue ng public works na mabilis nasisira ng kaunting pag-ulan. Nais na tutukan ngayon ng komite ang pagbubunyag ng mga substandard na proyekto ng pamahalaan at sa pagpapanagot sa mga nasa likod nito. Binigyang diin niya na plano ng Senado na isa-isang imbestigahan ang mga proyekto na malinaw na hindi sumusunod sa pamantayan. Ayon pa kay Senator Tulfo, makikita ang korupsyon sa isang proyekto kung may budget naman para rito at kung substandard ang pagkakagawa. Inihayag din ng tagapangulo ng komite na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Public Works and Highways at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, magiging mahigpit din sila sa pagkalap ng mga matitibay na ebidensya at gagawin nila ito ng ayon sa mga alituntunin ng komite at ng batas. Samantala, inihayag ni Senator Tulfo noong Biyernes na ipapasa na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga investigasyon ng flood control scandal sa Office of the Ombudsman. Aniya, ito ang sentro ng kanilang pulong ni na Ombudsman Crispin Remulla at Senate President Sherwin Gatchalian noong August 7. Paliwanag ng senador na alinsunod sa suhestyon ng Ombudsman. Mas maigi kung sila na lamang ang hawak sa lahat ng investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ngayong hindi nahahawakan ng Senate Blue Ribbon Committee ang flood control scandal investigations. Bibigyang pansin na lang ng komite ang iba pang mahalagang issue na nakakaapekto sa halos lahat ng mga Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais pa rin gawing testigo ng Office of the Ombudsman si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito'y kahit una nang tinanggihan ng Sandigan Bayan ng hiling na gawin itong state witness sa flood control scandal. May report si Evan Alvarez. Nananatiling cooperating witness si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Kaya naman ang Office of the Ombudsman nais pa rin kunin si Bonoan bilang testigo sa kaso. We are still, he will be a witness
and we will act on the proper time. Ito'y kahit una nang hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling nilang gawing state witness at alisin sa listahan ng mga akusado si Bunuan, bagay na hindi itinuturing na pagkatalo sa panig ng ombudsman. We're not frustrated by that. It's okay. It's something that the court, in its exercise of discretion, may not grant to us immediately, but it will happen. Yes, ang gamer kami. Tsaka hindi, he will still be a witness for us. He will cooperate with the government. Nang tanungin si Ombudsman Remulla kung maaari pa rin maging testigo si Bunuan sa flood control scandal kahit hindi siya ma-discharge sa mga kasong kinasasangkutan nito, sagot ng opisyal. Hindi naman sa regardless. We still want him to be given a special status kasi nga, he's a cooperating witness. I think that it's very common in criminal law to have cooperating witnesses treated better than others. Kasalukuyang naka-hospital arrest ang dating kalihim habang may mga kinakaharap na mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan, kung saan kapwa-akusado nito si Senator Jinggoy Estrada. Nag-ugat ang mga kaso dahil sa umano'y illegal insertion sa 2025 national budget at pagkamal ng kickback mula sa mga flood control project ng pamahalaan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Ayon sa Pag-asa, inaasahan pa rin ito sa ilang bahagi ng lugar, bagamat unti-unti nang huhupa ang intensidad ng habagat sa mga susunod na araw. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo Live. Mia, gaano pa katagal inaasahang magpapatuloy ang mga ganitong pag-ulan na dala ng habagat? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Maaari pa ring makaranas ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng habagat, pero ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services o Pag-asa ay bagamat nakaranas pa tayo ng mga pag-ulan, ay pahina na ito o hindi na kasing lakas ng intensidad na naranasan natin itong mga nakakaraang araw. Magiging maulan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga makararanas nito ay ang Benguet, Zambales at Bataan. Makararanas din ng pag-ulan ng Metro Manila, karamihan ng Northern at Central Luzon, pati ang mga lugar sa Rizal, Cavite, Batangas at Laguna. Kung i-compare po natin kahapon, less na yung mga pag-ulan ngayon, or kung i-compare natin sa naranasan natin this past weekend. Pero generally, maulan pa rin po, kaya kailangan pa rin na maging alerto tayo dahil may banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda, hindi na magiging singlakas ang mga buhos ng ulan kumpara sa naranasan natin itong weekend hanggang kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, sa kabila ng nararanasang El Nino, mataas pa rin ang posibleng pag-ulan sa Western Luzon at Visayas. Paliwanag ng Weather Bureau, kapag ang El Nino ay sumabay sa habagat season, nagko-contribute ito ng mas maraming ulan. Maaaring magpatuloy ang habagat hanggang Oktubre o Nobyembre na siyang pinakahabagat season. Kaya naman, Aga, kaugnay nito, patuloy ang paalala ng Pag-asa na maging alerto sa posibleng mga epekto ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ibang mga lugar. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang opisyales ng gobyerno para sa situation briefing sa Malacanang kanina ukol sa epekto ng habagat. Ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang direktiba ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan? Yes, Ella, bago pa man ang situation briefing, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagresponde ng gobyerno sa epekto ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na maging maagap sa magiging sakit na dulot ng walang tigil na pag-ulan. Kaya nagpaalala na anya ang Department of Health sa banta ng leptospirosis. Paalala ng palasyo, libre ang konsultasyon at gamot sa lahat ng health centers.
Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Executive Secretary Ralph Recto, Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes at iba pang cabinet officials. Sa situation briefing, pinatitiyak ni Pangulong Marcos na maabutan ng tulong ang mga malalayong lugar. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng tulong maging sa mga nasiraan ng kanilang tahanan. Aabot niya sa 1.6 billion pesos ang standby funds ng ahensya. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nag-deploy na ng mobile booster ang pamahalang lungsod ng Parañaque at Metropolitan Manila Development Authority sa binahang lugar sa Parañaque City upang makatulong sa pagpapahupa ng baha doon. At para sa detalye, ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, may pagbaha pa rin ba dyan at ano yung nakita ng mga otoridad na naging dahilan ng pagtaas ng tubig baha? Magandang tanghali, Aga. Ayon nga sa Parañaque City Local Government Unit ay bukod sa malakas na buhos ng ulan na naranasan mula pa noong Biyernes hanggang kaninang madaling araw ay nasabayan pa ito ng high tide. Kaya naman nakaranas ng pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque City. Pasado alas 6 ng umaga kanina na makaranas ng aabot sa gutter deep na pagbaha sa Sukat Road sa Parañaque City. Dahil dito maraming mga motorista ang nag-alangang ilusong ang kanilang mga sasakyan. Meron din namang mga individual na piniling lumusong na lang sa hanggang pinting baha makapasok lang sa kanilang trabaho. Kaya naman para mabilis na maibsan ang pagbaha, nag-deploy na ng tig-isang mobile booster pump ang pamahalang lungsod ng Parañaque at Metropolitan Manila Development Authority para makatulong sa mabilis na paghupa ng tubig baha. Pasado alas 10 naman kaninang umaga ay naibsan na nga yung pagbaha dito sa Sukat Road. Aga sa mga oras na ito ay nag-pull out na itong mobile booster pump na inilatag ng Parañaque City LGU at ng MMDA. At kasabay nito ay patuloy naman yung paglilinis ng tauhan naman ng City Environment and Natural Resources Office ng Parañaque para matiyak na walang bara itong mga drainage at makatulong sa mabilis na pag-ibsan ng kung inaasahan na magkaroon uli ng pagbaha. At yan muna ang ating update mula dito sa Parañaque City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ipinagpaliban muna ng grupong Manibela ang 3 araw na tigil pasada na nakatakdasa ng simulan ngayong araw ng Lunes, August 10. Paliwanag ni Manibela Chairperson Mar Valbuena, ito ay para sa kaligtasan ng mga pamilya at ng bawat tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan. Sa gitna ito ng nararanasang matinding pagbaha at patuloy na epekto ng masamang panahon sa maraming lugar. Dagdag pa ng grupo, iaanunsyo nila ang bagong petsa ng isasagawang transport strike bilang protesta sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Halos nasa spilling level na ang tubig sa Lamesa Dam matapos ang walang tigil na pag-ulan sa Metro Manila dala ng habagat. As of 10 a.m. kanina, nasa 80.11 metro ang antas ng tubig sa dam, lampas sa kritikal na antas nito na 79.50 metro at 0.04 meters na lamang sa spilling level na 80.15 metro. Inaasahan na ang sobrang tubig ay makakaapekto sa mga mababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang mga lugar sa Quezon City, kabilang ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Valenzuela, kabilang ang North Expressway at La Huerta Subdivision at sa Malabon. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga naninirahan malapit sa pampang ng ilog na maging alerto sa posibleng patuloy na pagtaas ng tubig sa Tulyahan River. Nagdulot ng traffic ang baha sa MacArthur Highway, partikular sa Dalandanan sa Valenzuela City. Samantala, pinayuhan naman ang mga residente malapit sa ilog o Tulyahan River
na voluntaryo ng lumikas. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang sitwasyon dyan at nadadaanan pa ba yung lugar? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay hindi pa rin humuhupa itong tubig baha dito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa dalandanan dito sa lungsod ng Valenzuela. So far, Ella, nakakadaan pa naman yung mga heavy vehicles, pero yung mga light vehicles tulad ng mga kotse, ng mga maliliit at mga motorsiklo ay hirap na pong dumaan dito sa highway. At sa katunayan nga, Ella, ay nagdulot na ito ngayon ng traffic, yung mga sasakyan na nanggaling sa Bulacan papuntang monumento. At the same time, yung mga galing naman ng monumento papuntang northbound o yung papuntang Bulacan. Bunsod nga ito nitong hindi pa rin humuhupa na traffic dito o ng tubig baha. At kanina kasi, Ella, maraming mga motorsiklo, in particular, yung tumirik dito na sinubukan sanang tumawid dito sa tubig baha. Kaya paalala po o payo sa ating mga kasangbahay, kung hanggat maaari, humanap na kayo ng diversion road at huwag na kayong dumaan dito para hindi kayo mahihirapan. At payo rin yan ng lokal na pamahalaan lungsod ng Valenzuela sa ating pong mga kasangbahay, lalo na malapit sa Ilog, Tulyahan River, na kayo po ay voluntaryo ng lumikas sa lugar na yan, lalo na kung magpapatuloy pa itong mga pag-ulan dahil mapanganib po. Kaya may mga evacuation center naman na bukas para po sa inyo, tulad ng Luis Francisco Elementary School na ating napuntahan kanina, Ella, na nasa mahigit 30 mga residente yung voluntaryo ng lumikas dahil nga malapit sila sa ilog. Tingin nila mapanganib kasi yung lugar na yon, kaya voluntaryo na silang lumikas. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaang lungsod ng Valenzuela na makakatanggap sila ng mga kahit pa paano pangtawid gutom at iba pang mga basic necessities na ibibigay sa kanila ang pamahalang lokal, kaysa naman kayo ay mapahamak pa kung di kayo aalis dyan sa mga lugar na mapanganib. So far sa ngayon, Ella, ay dito sa Valenzuela ay pabugso-bugso yung ulan, kaya patuloy na hindi pa rin humuhupa nga itong tubig baha dito sa ating, kung makikita nyo sa ating likuran, ito yung sa MacArthur Highway sa Dalandanan, which is nakakaapekto ngayon sa mga motorista yung kanilang pagdaan, lalo na yung mga light vehicles. Yan muna ang ating update mula dito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sarado ngayon ang Gannon Road para sa mga motorista na hindi residente ng Baguio City. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, posible ang slope failures, rock falls at landslides na mapanganib sa mga motorista ang dadaan. Kahapon, nakapagtala ng muddy flow o pagragasan ng tubig na may putik sa Gannon Road. Muling naglunsad ng pag-atake ang Russia sa ilang rehiyon sa Ukraine. Kabilang dito ang Odessa, Kharkiv at Pavlahorad. Sa kanyang expose, iniulat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sa linggong ito lamang 61 missiles ang pinakawalan ng Russia, kabilang ang 56 na ballistic trajectory strikes, mahigit 1,560 attack drones at 1,540 aerial bombs. Ayon kay President Zelensky, nasira ang power supply sa Odessa matapos ang pag-atake sa energy sector. Isang drone strike ang tumama sa residential high-rise sa rehiyon ng Kharkiv na nagdulot ng pagkasira ng 4 na palapag. May mga pagbomba rin sa Zhytomyr, Mykolaiv, Kiev, Kherson, Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia at Donetsk region. Tinanggihan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-backed plan na naglalayong magdisarma ang Hamas kapalit ng pag-urong ng Israeli forces sa Gaza. Binigyang diin ito ni Netanyahu sa pagpupulong ng pamahalaan at sinabing hindi tinatanggap ng Israel ang 15-point document na inilunsad ng Board of Peace na tinatag ni US President Donald Trump.
Bagaman kinumpirma ng Hamas ang kanilang pagsang-ayon sa nasabing plano at nanawagan sa mga partido na tumulong sa pagpapatupad nito, nanindigan naman ang Israel na hindi magkakaroon ng pag-urong hanggang hindi ganap na nadidisarm ang Hamas. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה, אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה. Ginunita ng lungsod ng Nagasaki, Japan ang ika-81 anibersaryo ng US atomic bombing nitong linggo, August 9. Mahigit 70 bansa ang dumalo sa seremonya sa Peace Park at nag-alay ng sandaling katahimikan bandang 11:02 ng umaga ang oras ng pagbagsak ng Fat Man plutonium bomb noong August 9, 1945. Dumalo sa okasyon si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at nanguna sa wreath-laying sa bantayog ng mga biktima ng nuclear bombing. Kabilang sa mga nuclear-armed nations na naroroon ang United States, United Kingdom, France, Russia, Israel at India. Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa Apalit at San Simon, Pampanga dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Magkatuwang naman na nagsagawa ng rescue at relief operations ang UNTV News and Rescue at MCGI Disaster Response and Rescue Team sa mga lugar ng Pampanga na apektado ng pagbaha. Makibalita tayo kay UNTV News and Rescue Respondent Dency Andres live. Dency, ano na yung sitwasyon ngayon sa mga binahang lugar dyan sa Pampanga? Yes, Aga, dito nga sa Apalit, Pampanga, umabot na ng hanggang dibdib ang tubig baha, partikular dito sa loob ng Highview Hills Subdivision. Hindi na rin madaanan ng mga sasakyan ang ilang bahagi o lugar dito sa paligi sa May Camellia dahil nga sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Pinasok na rin ng tubig baha ang mga bahay sa ilang barangay dito sa Apalit, Pampanga. Sa Colgante at Apalit, pagsapit nga ng alas 7 ng umaga, umabot na sa 22 pulgada ang lalim ng tubig baha. Sa CDCP San Simon at San Fernando, Pampanga, halos lubog na rin sa tubig ang ilang lugar dahil sa patuloy na pag-ulan. Maaga namang nag-activate ng Emergency Operations Center ang UNTV News and Rescue sa Apalit bilang paghahanda sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Nakahanda rin ang team katuwang ng lokal na pamahalaan sa mga kagamitan at manpower na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Kabilang dito ang pag-aayos ng mga modular tent para sa mga evacuee, pag-orient sa mga rescuer, pag-establish ng mga command centers, at aktwal na paglilikas sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Magkatuwang ang MCGI DRRT at UNTV News and Rescue sa mga operasyon ng pagsagip at paglikas sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Umabot na sa 36 ang na-evacuate dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha sa Apalit at San Simon, Pampanga. Kabilang sa mga nagpa-evacuate ang mga residente mula sa Highview Hills at Aroma sa Barangay Sampaloc, Apalit, sa Camellia sa Barangay Paligi at North Grove sa San Simon. Dinala ang mga evacuee sa mga evacuation center sa San Simon at Apalit para sa kanilang mga kaligtasan. Samantala, nakapag-check-in manifesto na rin ang UNTV News and Rescue sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO ng Apalit bilang bahagi ng koordinasyon sa isinasagawang rescue at disaster response operations. Sa kasalukuyan, patuloy ang 24/7 operations ng UNTV News and Rescue at MCGI DRRT. Katuwang ang MCGI o Members Church of God International sa pag-rescue sa mga kababayang nangangailangan ng tulong. Naglagay din ng MCGI DRRT ng mga modular tent
na gagamitin bilang pansamantalang tuluyan ng mga inilikas na residente. Sa pinakahuling tala, 22 ang mga evacuee na nasa San Juan at nasa 11 naman dito sa Apalit, Pampanga. Patuloy namang nakahanda ang team para sa mga rescue at relief operations at sa agarang pagtugon sa mga kababayang nangangailangan ng tulong. At as of this moment nga aga ay nakatanggap tayo ng tawag mula sa isang residente mula sa Barangay Apalit na humihingi ng tulong upang sila ay mailikas dahil nga umabot na sa hanggang tuhod ang tubig baha sa loob ng kanilang bahay. Isang buntis at ang kanyang ibang mga kasambahay ang atin pong tutulungan na mailikas mula sa kanilang tahanan kasama ng ating pong team. At hanggang dito muna ang ating update mula po dito sa ating command center sa Apalit, Pampanga. Aga. Maraming salamat, Denzi Andres. Malapit nang umapaw ang Giginto at Balagtas River sa Bulacan. Kasabay nito, hindi bababa sa 200 pamilya ang nasilikas o nailikas na rin sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Ilang mga bayan sa lalawigan ang lubog na rin sa baha. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Saan-saang lugar ba sa Bulacan ang apektado ng baha? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin nakararanas ng mga pagbuhos ng ulan dito sa probinsya ng Bulacan na sinabayan pa nga ito ng pagtaas ng tubig ba dahil na rin sa sinabayan ito ng high tide at nasa 10 bayan na nga sa probinsya ang apektado ng pagbaha. Kabilang na itong lugar ng bayan ng Giginto at Balagtas, Bulacan. Abot hanggang binti at hita na ang baha sa 10 bayan sa Bulacan dahil sa walang tigil na pagbuhos ng dala ng habagat at high tide. Kabilang sa mga binaha ay ang bayan ng Kalumpit, Hagunoy, Ikawe, Marilao, Paumbong, Obando, Bulacan, Bulacan. Sa bayan ng Giginto, lubog na sa baha ang munisipyo at nakapaligid sa lugar. Ang Meya, naglakas loob na ilusong ang kanyang tricycle. Ito sa gitna habang lagpas tuhod na baha. Hindi po kinaya yung baha. Nabunta po yung makina, kaya namatay. Ano na po ito, sir? Conscience fail na. Kaya nastos ulit, nastos. Kasabay ng pagbaha ay ang Balagtas Bridge, Balagtas River, sa bayan ng Balagtas, marami ang tumitirik na mga motorsiklo sa MacArthur Highway, lalo na sa Balagtas Public Market. Hindi naman maiwasang hindi mag-alala ang mga lumulusong sa baha na makakuha sila ng sakit sa maruming tubig. Sir, di po natin alam kung ano yung mga lumulutan dyan, mga leptospirosis or kung ano naman pwedeng makuha ang sakit sa ganyan karaming tubig. Sa tala naman ng local government unit sa Balagtas at Giginto, nasa 200 pamilya na ang o higit 1,000 na mga individual na ang lumikas sa kanilang mga bahay. Ang nilang malaking dulot ng pagbaha at ang mga nakatenggang ghost at flood control project sa Bulacan na kung natapos sana ito ay hindi ganito katindi ang baha na nararanasan sa probinsya ng mga Bulakenyo. Sa kabuuan, naabot na sa 1,600 na pamilya o katumbas ng 6,000 individual na ang lumikas sa baha sa Bulacan. Sa sitwasyon ngayon dito sa MacArthur Highway, mapapansin natin, marami na mga sakyan dito ang mga tumitirik, partikular yung mga motorsiklo at mga tricycle. At dito sa papuntang palengke, talagang nahirap din yung mga kababayan natin na bumili papunta sa public market dahil baha rin sa palengke ng Balagtas. At yan, muna ang ating latest time mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Tuloy-tuloy ang isinasagawang pagpump sa tubig na naipon sa Tumana Malanday Creek sa Marikina matapos masira ang pumping station sa lugar. Bagamat malaki na ang ibinaba ng tubig sa creek, kailangan pa rin itong mabawasan upang mapawi ang pangamba ng mga residente.
Ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano katagal yung gagawing pag-aalis ng tubig dyan sa creek? Aga, wala pang katiyakan kung gaano katagal tatanggalin yung tubig dito dahil nagdidepende ito yung volume na dumadating dito na tubig. Depende yan kung magpapatuloy yung mga pag-ulan, lalo na kung yung tubig na manggagaling dito sa mga kabundukan ay bababa na papunta dito sa creek. Nag-request na ng karagdagang mobile pump ang LGU sa MMDA at DPWH kanina. Bago magtanghali, dumating ang mass packing mobile pump at kasalukuyan ng paglilinis ng mga kawani ng City Engineering Office, CEMO, Water Park at MMDA sa mga basurang dapat sana ay nasasana ng pumping station. Pero dahil hindi ito gumana kahapon at nasira o nagsara rin ang pumping station ay naipon ang tubig kaya umapaw at naipon din ang basura. Agad humingi ng tulong ang sa DPWH at MMDA ang LGU ng Marikina at tumugon naman ito. Pero dahil mabagal ang pagpump sa tubig sa creek, nag-request ulit ang LGU at nagpadala naman ng mas malaking pump unit ang MMDA. Ayon kay Mayor Maan Teodoro, hindi pa na ite-turn over sa kanila ang pumping station mula sa DPWH. Bukod sa Tumana Pumping Station, may isa pang kalapit na pumping station sa lugar ang hindi rin gumagana at hindi pa rin na ite-turn over sa LGU. Malaking tulong sana sa mga residente kung mapapagana ang lahat ng pumping station na dapat sana ay LGU na ang nangangasiwa sa maintenance nito. Samantala kanina, aga, mayroong dalawang sawa na mahigit 3 metro ang haba ang nakuha dito sa creek. At ayon sa mga residente dito, kahapon 3 yung nakita nilang sawa at yung isa hindi na nila nakita kanina, pero yung dalawa nahuli nila at ito-turn over ito sa kaukulang gobyerno o kaukulang ahensya ng pamahalaan para sa pangangalaga. Yan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagsagawa ang Bureau of Fire Protection o BFP ng roving monitoring, road clearing at public safety operations sa mga lugar na apektado ng habagat at bagyong Maymay. Kabilang sa mga aktibidad, ang flood monitoring at paghahanda para sa evacuation sa National Capital Region at Paniki. Nagsagawa rin ng road clearing operation sa Laurel, Batangas. Nagbigay ng tulong ang BFP sa mga stranded na motorista at commuters sa mga binahang bahagi ng Subic, Zambales. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang BFP sa mga lokal na pamahalaan at iba pang responders para sa mabilis na pagtugon sa masamang panahon. Nasira na ang bagong gawang river control project sa Nangunig West, Narvacan, Ilocos Sur. Sa kuha ng netizen na si Bea Cabradilla Dominguez, kitang natibag na ang bahagi nito ng rumargas ang tubig sa ilog, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Nito lamang July 2026 nang matapos ang naturang river control project. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, na nagsasabi, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.